Correct me if I'm wrong, but under the all deregulation law, bali hindi po pwedeng i-regulate ng gobyerno yung prices po ng ating oil. In times of crisis like this po ba, ano po yung kapangyarihan bali ng pamahalaan? Wala po bang exception to the rule? Wala po under all, ibig sabihin ng unregulated, hindi siya tulad sa electricity, no? Ang nagdidikta ng presyo dyan yung ERC, ano? Wala pong ganun po na bantay po sa presyo. Minomonitor namin. Pero, despite that, bawal po ang profiteering tsaka hoarding. Under DTI rules, under all other rules, no? Na bawal po na mag-hoard ka, magtago ka, or wag kang bumenta at itago mo lang yan, hintay mo yung presyo na mataas, no? Or mag-store ka sa bahay mo ng sobrang dami, no? And also, ang profiteering, it's like unreasonable na yung presyo mo. May nakita kami, ibang gas stations, 50% more than the estimated price. So yan, profiteering na talaga yan. So yun po, mga bawal yan. But as to price control po sa DOE under the oil deregulation law, hindi po pwede. So, Secretary, paano po, halimbawa, yung mga nakita nyo nga po na nagpo-profit, nagpo-profit po from this crisis, which is profiteering nga. Ano po yung mga kaukulang aksyon na ginagawa nyo po para siguro babala na rin sa mga nagbabalak pang mag-take advantage po sa sitwasyon? First of all, we set up a system with the ICT through their eGov na doon po yung lahat na ipadala nyo, yung mga pictures ninyo or kung ano yung informasyon na pwede nyo maibigay. Tapos, pag nakuha na namin yan, we work with the PNP, with the LGU, with DTI even, to inspect or to check kung totoo nga na mayroong profiteering or hoarding. So, pagkatapos po niyan, i-evaluate. Pagpalagay po ng nag-inspect, meron po talagang basis, papadala po yan sa mga lawyers, and the lawyers will check kung enough po yung evidence. So, and then we go through the legal process. Kung sa DOE yan, kung proven niya at hindi niya ma-justify, kakancel namin yung permit nila.